Kanina nakita na natin, ate equals LCR, debit equals credit. Ngayon, paano natin masasabing ang account na isang asset liability? Huwag mo na mag-isaduhin, minsan sa code pa lang, makikita mo na. Ang assets nyo po, pag number 1 ng umpisa, asset yan. Pag number 2, ang code, liabilities yan. Pag number 3, fund balances or yung fund equity or capital. Pag number 4, revenues or income. Pag number 5, expense or disbursement. Sa ngayon, anong tatandaan lang natin kayong code pag sa income statement? Dalawa lang yun. Number 4, and number 5. Okay po tayo? So, lahat ng may makikita kang code na number 4, o yung revenue yan, credit. Pag nakita mo number 5, uy, expense yan, debit. Okay po tayo doon? Yan. So, ang i-preview ko lang po sa assets, 3 lang. Kasi, ayun lang yung magagamit sa tingin namin, magagamit nyo sa income statement. At ito ang, yung under ng current asset, which is petty cash fund, lahat po ba ay may petty cash fund ng parokya? Taas ang kamay ang wala? Magkano ang petty cash po ninyo? 10,000 or 20 or values? Usually 10. Usually 10,000. 10,000 ang na-set up nyo, petty cash. Ngayon, as I check dun sa ang sinaset up is 10,000 to 20. So, petty cash fund, this is a special fund set aside to take care of petty daily disbursement. Usually, not exceeding 3,000. 3,000 ba sa parokya? 1,000. Some are 1,000. Kasi when I asked the diocese about these guidelines, bibigay naman ng guideline yung diocese. So, yes. parang baka mag-change siya ng 3,000. Opo, kasi I just asked kahapon, sa gumamagan na you can consider as petty cash. So, mabili nito sa amin is 3,000. Siguro for the guidelines. 3,000 sa inyo, ma'am? 1,000 ang ano. Parang yung present nag-meet kami with your heads and Na-implement na yung 3,000 before implemented na yung 3,000. Na-chat pa, diba? Parang it defeats the purpose of petty cash. Pag 3,000 kung 10,000 ang pan. So parang Kasi ang na-set up yung revolving fund, as I check, is 10,000 to 20. Set up lang po ito, ha? Ibig sabihin, ito yung original na petty cash balance nyo. Yung walang kaltas, 10,000? 10. That's the average for this diocese. It's 10,000. How about yung spending ng petty cash? Ano ang maximum nyo? 1,000 or 3,000? 1,000. May 1, may 3. It varies, depends sa parokya. So, ang nilagay lang muna dito is not exceeding 3,000 pesos. But some of the parishes is not exceeding 1,000 pesos. Okay. Pero dito 3 na. For the meantime, this 3,000 and we'll wait na lang then for the guidelines from the Curium. Okay. Next, this one takes care of small disbursement, where the drawing out of a check or filling up a disbursement voucher is considered superfluous. Superfluous because of the insignificant amount. So, ito yung parang pera na laging nandyan, na yung pag kailangan na natin ng pera. Di ba hindi naman tayo nakakayanan, magta-transportation lang tayo. Ngari, sakay lang tayo. Kuya, dyan lang sa SM Legazpi. Gagawan kita ng cheque, magkano? Di ba nakakayanan yun? Kung meron naman tayong petty cash, makasabi naman ni Kuya, ang yaman mo, hindi-cheque pa tayo lahat. O kaya, pupunta ako ng SM Legazpi, mag-grocery ako, pagdating sa kanya, magkano? Sino ang ilalagay kong pangalan? Di ba walang ganon? So, that's the use of petty cash. Okay? So, ayan ang pinakamabilis yung makuha or pambayad. Petty cash. Okay? Next, cash on hand. Literal. Pera na nasa kamay, pero huwag nila ilagay sa kamay, sa kaha, sa drawer, sa cash box. Cash on hand are all cash, money order checks received as payment, treasury warrants which are still on hand and undeposited in the banks. Yan. So, ito po palang description is from your manual based on Curia. Okay. The next one is cash and bank. So, may current sa savings.
So the current one, the CA is checking account where all the disbursement made from it through checks. So kung may checking ka, checking account. Pag savings account naman is the form of saving account where all deposited are all placed in interest earning only should be accounted as debit to cash in bank savings account and credit to interest earned. So ganito, lahat po ba ng parokya may checking account? Wala. Mostly savings account. Lahat yun may interest? Konti. Yes. So lahat ng interest, it should be also reported. Kasi may kumita ka, di ba? May interest earned ka. It should be reported. Okay po? So sa balance sheet, for now, ang topic lang po natin is these three. The petty cash fund, the cash on hand, and this one, the cash in bank, which is your checking or savings account. For you, savings account. Okay? So, commercial. Investment not applicable. Yeah. So, tatalon po tayo sa income statement. Ano po ulit ang laman ng income statement po natin? Dalawa po yun. Isang one, nakakaalam natin anong dalawang accounts? Income and expense. Thank you po. Sumabay na. So, this one is nakakatuwa sa inyo. It's the very basic po ang laman ng chart of accounts ninyo. So, revenue or income, ang normal balance, credit. Di ba? LCR, credit side. So, ano ang laman ng inyong revenue? So, una, mass collection. Imposibleng wala tayong ganito. Mass collection. Tuwing kailan nagkakaroon ng mass collection? Mass offerings. Tuwing may misa, syempre. Di ba? Walang mass collection pag walang misa. Di ba? So this mass collection, includes collection during Holy Mass, on Sundays, and weekdays. Okay po tayo? Lahat ng nakolekta during ng misa, anong araw pa yan, we can consider that one as mass collection. Anong code kaya nag-uumpisa ang mass collection? 4 or 5? 4. Thank you. Next. Stole fees, these are the offerings of the faithful for the celebrations of baptism, confirmation, marriage, and funerals. So, lahat ng sacraments, imposible. Alam ko, kahit nakapikit kayo, lahat ng sakramento, alam nyo na. Ilagay lang natin sa stole fees. Lahat ng may kaugnayan sa sacraments. Ma'am, paano kung baptismal certificate? Sacraments din ba yun? Hindi na. Kasi, ang nag-release na yan, hindi na si Father, hindi na kayo imposible naman magsama na ng anak ng Espiritu Santo habang nagagawa ka ng baptismal certificate, di ba? Walang blessings habang gumagawa ka ng confirmation certificate or marriage certificate. Ang ginagawa lang ng secretary, i-print lang. So, walang involved na sacraments. Okay? Stole fees, tandaan lang natin lahat ng sakramento. Okay po tayo? Next, donations. This includes the amounts given by the faithful as donation to the church without specific intention. Pag sa donation, tandaan na lang dalawa. May intention ba to or may mapupuntahan tong donasyon na to or may purpose ba to or wala. Kasi kung may purpose, ang takbo niyan, hindi sa donations. Ipapasok nyo siya saan? Saan na kaya ginagawa? Trust funds. Meron, di ba? Kunwari, construction fund. Dinonate, for example, sino ba pinakamayaman dito? Okay, si ma'am. Mayaman siya. Bigyan mo ang anong parokya mo? St. Joseph Parish. Kulang kami ng aircon. Bigyan ko kayo 100,000.
Itong 100,000 na ito, pambili nyo lang ng aircon sa simbahan. Di ba? May intention yung donasyon niya. So, hindi natin siya pwedeng ilagay sa donations lang. Ipapasok na siya sa trust fund. How about donations without specific? Pero kung donation lang, kunwari si sir, napadaan lang sa simbahan, gusto ko mag-offer lang as donation, bahala na kayo kung anong gagawin niyo dyan. For church operation. Kung bahala kayo kung church operation, kung ano. Basta ito, 5,000, donate ko na to sa parokya. That's donation na without any specific intentions. So, ang pasok pa rin niya is donation. So, nakita niya yung dalawang senaryo. Isang may intention na bili ng aircon, si sir, wala namang intention na bahala na kayo. Itong basta to, i-donate ko galing sa puso ko. Okay? Next. So, ito yung sinasabi ko, other receipts. This includes the fees paid for the publication of marriage bonds, processing of marriage permits. Ito yung laging ginagawa ng mga secretary. Ito yung issuance of baptismal and confirmation and certificate donations from collection boxes inside the church, sale of baptismal candles, decorations, and other fees which are not specified above. So, kung wala doon others, okay? Diba parang ang dali? Pag hindi siya sakramento, kung hindi siya donasyon, kung hindi siya mass collection, bagsak, other receipts. Okay? Next. Ito, kailan lang nagkakaroon nito ng interest earned? Pag meron kang cash in bank na savings account. Di ba? So, kumikita ka pa rin. Ang problema nga lang, piso, dos. At least you consider that one as kita. Kasi, ultimong benching ko sa accounting, kahit na 5 sentimo, nire-record natin. Di ba? Ganong kalupit ang mga accounting sa bookkeeper. So, interest earned, these are income received from deposits and deposit substitutes, dividends or shareholdings, rents, and royalties on church properties, and other returns on investments. These are recorded as operating income. Siguro naman, may investment ba dito sa parokya? May nag-try? Okay, good. So next, okay po tayo sa interest. Ang alam ko lang na lagi yung ginagamit na interest earned sa cash in bank savings account. Okay. Next. So, dalawa ang remittances. Yung nasa taas, curia lang ang meron nito. Ang nasa baba, parokya lang ang meron nito. From the word itself, parish remittances, ito yung 10% share nyo sa curia. Okay? Pero curia lang ang nagre-record nito ha, kasi sila ang nakaka-receive. Kayo ang recording is the chapel remittances kasi nagre-remit si kapilya. Ilan ang kapilya ng some of the parish? Meron bang above 10 na kapilya? Meron, may simbahan, may mother parish. Wow! Ang yaman siguro ng simbahan na to. Ang yaman niya sa mga maninimba. Ayun, mayaman daw sa trabaho, sabi ni sister. So this chapel remittances, ito yung share ng mga chapels or kapilya into mother parish. So anong gagawin ni mother parish? Bibigyan ko ng resibo na nakareceive ko sa inyo ng income, di ba? So okay, next po tayo. So meron confirmation shares din tayo. Ito naman sa curia lang dito, nagkaka-share din sila. Nagre-remit? Okay, so curia lang din ang mayroong ganitong chart of accounts. Don't worry. Ang system natin is, sinasabi ko nga, very flexible and very customizable. Actually, ang system nyo, kayang umabot ng nasa 350 na chart of accounts sa kanila. Hindi yung sa Diocese of Sorsogon, nasa 350. Kung ipapakita namin lahat ng chart of accounts. Dahil maganda ang system, hindi lahat ng 350 na chart of accounts na yun, yung makikita mo sa system mo. Para mapadali ang buhay natin, kung ano lang ang kailangan ng chart of accounts, ayun lang ang makikita sa system nyo. Dahil ang system natin is
maimamap lang eh. For example, di St. Joseph, meron kaming 10 cash in bank. 10. Eh sila naman eh, isa lang. Siya lang ang makakita ng cash in bank na 10. Kunwari, cash in bank BDO, cash in bank Metro Bank. Siya lang yan. Pero kayo na isa lang ang, for example, sila ma'am, 3 lang. Cash in bank China Bank or Trust Fund. Siya lang ang makakakita din. Ganun ka ang system. Hindi namin ibabagsak sa inyo, o eto, 1,000 na chart of accounts, bahala ka na. Hindi. Kung ano lang ang kailangan mong chart of accounts, ayun lang ang makikita mo sa system mo. Para hindi tayo gulo-gulo. Okay? So next. Meron nagpapagamit ng facilities? Meron? Meron dito? Okay. You can use this chart of accounts na this account facility use. This account includes amount received for the use of land, building, mortuary, parking space, and other facilities owned by the parish. Tandaan, facilities owned by the parish. Okay? Income siya ng parokya if facilities owned by the parish. Doon sa earlier account na interest earned, merong naka-describe doon na rent of facility like that. Ang sa ano kanina sa may interest and earned usually po sa investment side. Kasi this is considered rent eh. Double check ko din po. Pero as I remember po, wala akong nabasang rent din kasi. Doon sa sa interest earned. This one, rents and royalties on church properties. Yeah, facility yun, yung church property. Siguro this one we can ask the courier kasi sa kanila ko to kinopya tong guidelines po nila in terms of interest po sa rents. Baka dun sa pero sa parochial level baka diri. Opo, this one mostly ang sa parochial lang naman po is ang tatamaan na interest earned is yung katulad ng sinasabi ko kanina, cash in bank, savings account. So next po natin. This one, this one is for the parishes. This facility use. Yung lagi nagpaparenta sa parokya. Kasi ang use of facilities yun naman is hindi naman siya yung pang 12 months, nagpapalis kayo ng ganang katagal. Di ba minsan 1 day use lang? Yan. So dito lang siyang papasok. Sa amin sa SEDP ba? Sa SEDP po ano May po? nagre-rent sa amin. Ng more than 1 year? Regular yun. Regular. So parang daily operations niya siyang nagre-rent? Office, kasi facility use na pala ang description nun. Ano po ba ang pinaparent niyo? Office space. Office space. Siguro, Ma'am Jo, ano ba si Ma'am Jo? Ayun, siguro in terms of ganyan, i-ask natin ang guidance of the curia. Pero gawin po natin yung mga questions later po. Para kasi yung may mga questions po kayo na baka si Ma'am Joanne kasi baka may guidelines din specifically for that case. Kasi this one is the facility use is yung hindi siya pang regular. Mga short term. Yes po, yung parang 1 week, mag-event ako, pahiram ng space mo. This one yan. Even this chart of accounts are from the guidelines of your curia din. Use of land, building, mortuary. Opo. Ang cemetery is pala yun. Yes, cemetery is different. Lateral. Ang hirap magparenta ng cemetery yun. Hindi kasi sa amin, meron kaming nirarent na himlayan eh. So dito hindi ko alam pa kung anong case po yung sa inyo. So next. Wala na pala yung facility. Meron dito nagtitinda ng mga religious articles, lights. This account should receive from the sales of religious articles such as candles, rosary. Meron? Wala. Prayer book, misalas. Okay, instrumentalities for evangelization. Kung meron, kung maisipan, for example, tinda lang tayo rosaryo dyan, o kaya pagmamahal na araw, yung station of the cross na guide, dito nyo ipasok. Baka religious organization ang pwede mag-business ng ganyan. Pwede mag-business dyan ang mga religious organization. Pag religious organization po, bukod siya sa operation ng parokya. Kung ano ang dapat ang
ang recording lang po natin, yung may kaugnayan sa parokya lang natin. Dahil ang accounting nyo, parokya lang. Walang third party. Because as a parish, we are not, I think, engaged on business, Yes. So kung meron we are not ang religious for organization, income. Kaya kung pwede yun sa mga yung hindi part ng parish. yes, kasi nasa guidelines din naman po kasi Separate na yun. nakaseparate po yan. Basta po ang recording lang, tandaan po natin, lahat ng may kaugnayan sa parokya, the regular operation of your parish. Ayun lang po ang recording natin. Okay? Okay po tayo doon sa religious articles. Kung maisipan mo lang nung magtinda ng kahit ano man dyan, dito nyo ipasok. Okay? So next, subsidy from the diocese or other parishes. So, meron nakakatanda ng subsidy? Yes. That one is considered as income from diocese to your parish. So, pag may subsidy yan, ilagay lang po dito. Okay? Kung napapansin nyo, each account title, yung parang kahit tagalogin mo, ayun na siya. Di ba? No need na, parang pag narinig mo service, sacramento, subsidy from the ganyan-ganyan, subsidy pa rin. Di ba? So, okay. Next po tayo. Okay na po tayo sa revenue. Anong code po ang revenue? Number 4. Debit or credit, normal balance. Debit or credit, ate equals LCR. Ano ang revenue? Debit or credit? Credit. Thank you. So next, disbursement. Ang kalaban ng lahat ng pumapasok ay lahat ng lumalabas. So number 5. Ang code niya, disbursement. Tandaan, expense, disbursement, debit. Parehas letter D. Okay? Okay, next. Ang tatandaan naman natin dito sa disbursement, kung kanina sa income, tinandaan, income ba ito ng parokya o hindi? Diba? Ang tatandaan naman si disbursement, sino ang gumastos? Si Liba? Si clergy ba? O opisina? Okay? Kailangan tatandaan natin agad sa disbursement, sino ang gumastos? Why? We subdivided your disbursement. Ito, diocesan or parish pastoral. Tandaan ng word ng pastoral expense. Okay? Next. So, naumuna, ito, DPC, PPC, commissions, expense. So, kung meron po tayong pastoral programs or formation, expense lang natin diretso. Di ba sa iyo kanina, tandaan mo kung sino ang gumastos. Kung commissions niya, nag-retreat sino or formation, dito nyo i-account. Okay po tayo? Next. Social services or yung charities. Ito naman, tayo naman ang magbibigay sa mga mas nangangailangan. Dito natin ipasok. Expense of an organized social service in the parish. Diba? Kunwari, si San Jose, tutulong sa kanyang komunidad. Magbibigay ng charitable works. Expense nun lahat ng San Jose, di ba? So, under mo siya on this account title. Okay po ba tayo doon? Next. Ito naman. Ito, curia or parish operating expense. Pag sinabing operating, ayun ang regular natin ginagawa or regular natin nagiging expense. Okay, next. Siyempre, electricity and water. Automatically, hindi ko na kailangan explain pa. Ang expense mo para sa bill ng Meralco din ba dito? O, iba ba? O, yung bill nyo sa kuryente nyo, sa bill nyo sa tubig nyo, tingin nyo lang dito. Okay? Next naman, communication expense. O, data, wifi, Starlink kung meron. O, di ba? Even yung pang cellphone. Pero, itong bills na to for communication, hindi pang personal.
For example, may cellphone ang parokya. Dahil walang telepono, cellphone na lang, di ba? Cellphone ng parokya. Ang cellphone na to, gagamitin ng sekretary ng simbahan ng Pagari ng San Jose para tawagan yung ibang sekretary. That's communication expense na niloload ko sa cellphone na yon is I can consider as communication expense. Pero kung ang cellphone na to, yung cellphone ko, loloadan ko pang sarili ko, should I include that? No. Kasi hindi siya operation ng parokya. Operation mo na ng buhay mo yun. Okay? Next. Liturgical paraphernalias. Lahat, meron ito, di ba? Ayan. So, this includes sacristy supplies, mass wines, host, candles, flowers, decorations, and miscellaneous, even yung uling ng incenso. Hindi uling na pang-barbecue. Okay? Pang-incenso lang yan, ha? And incense as well as liturgical baubles like rites of baptism. Okay? Nagkakalinawan. Okay, next. Contractual support for services. So, this includes the payment to agency services. Ano ba itong mga agency? Security guard and janitorial services. Hindi porket sinabing contractual ay for construction worker po. Contractual na tao yung nagre-render ng service. Yung nakabukod may agency na tinatawag. Lagi yan, security guard and janitorial services. Next po. So this, alam na natin ng lahat, office supplies. So, syempre, ganun ulit, papers, pens, books, records, subscriptions, and other periodical, and newspaper, and other office supplies. Ang tanong ko, pag bumili ka ako ng ballpen, Ka-office supplies and newspaper. ano kaya ang under nun? Ano pinagbabayad? Office supplies pa rin. Pero cash o cheque? Petty cash, di ba? Cash or petty cash. Okay? Doon lagi ako kayo tinatanong para mamaya magkakaalaman tayo on the manner of recording of your expense. Di ba? Okay. Yes. Ano po ang qualification ng office supplies kung napakalaki ang amount? Sir, as kung nabasa ko yung guidelines, kasi meron kayong mga capital expenditures and expense out, mas okay na humingi tayo ng guidelines of Sharia itself. Ano ba yun? In terms dun sa amounts of maximum na we can consider as office supplies because each diocese is may guidelines po for that. Because sa parang outright expenses eh. Opo, may some na dinadiretso yung outright expenses 3,000 and below, but much better sa diocese na kumuha ng guidelines in terms of amount. As you can see, hindi ako basta-basta naglalagay ng amounts other than sa petty cash kasi each pag-write off pala ng expense is different ng treatment each diocese. Dahil may diocese na sobrang yaman po. Ayun. So next po tayo, transportation expense. So this transportation expense, ito ang, namali ng namali ng description. But, baba mo na lang. Ang transportation expense natin, Mali ang description. this one, transportation expense. This accounts refers to the transportation expense incurred by the parish or the curia personnel. Incurred by the parish. Sino ba ang nasa parokya? Tayo mga sekretary, right? For example, sabi ni Father, uy, punta ka naman sa curia. Ma'am, ano pangalan niya? Christine. Christine, baka naman punta ka na, pwede kang pumunta sa Chancery. Abot mo naman to kay sister dun sa HMO. Transportation. But, naisipan ni Christine, punta nga ako ng SM Sorsogon. Should I enter that one? No, that's your personal. Ang kailangan is parish. Okay? For example, si sir, may motor. Ang sabi ni Father, pagkasalinahan ko na lang yung motor mo para from our parish, punta ka ng Curia. We can consider that one? Yes.
Yes. Paano pag si Sir? Pads, pero mo pang gasolina, punta ako ng Mayon. Can we consider this one? No. Okay. Next. Ano pa? Yung pari. Clergy. Expense po yun. Nasa ano ka lang po tayo? Parish. Can the priest claim transportation expense? Sa clergy disbursement po yun, mamaya makikita po natin. So, ngayon pa, parang hindi manggulo, kung ano lang po yung nag-show po na sa PowerPoint, unti-untiin po natin. So, next, repairs and maintenance. These repairs na sinasabi dito is the minor repairs and maintenance. Kasi pag major, di ba nagkakaroon tayo na major constructions and renovations, di ba? This one, minor repairs ng puto. Katulad nito, building maintenance, panglinis, minor repairs ng building and minor repairs ng equipment. Even the retainer for equipment maintenance contract for the church, parish office, and parish hall, or the curia office. Tatanungin ko kayo, pag bumili ng extension cord dahil imbis na mag-rewire, can we consider that one? Repairs and building maintenance. Yung extension cord na i-fix ko na? Yes. But, pag nag-major rewiring ng buong simbahan, no. Okay? Pag yung kabit-kabit lang ba ng tornilyo pa ako, repairs and maintenance lang yan. Pero pag nagtatapan na tayo ng isang truck ng buhangin, graba, semento, that's the major. Yung madali lang ma-fix, that's the minor repairs and maintenance. Even yung kunwari nasira ang electric pan, repairs and maintenance, pero not for building, for equipment. Pero kung major, ano ang description? Constructions na po siya. Sa trust funds po may construction fund. Yes po. So dito, basta yung mga hanggang capacity lang ng parokya. Okay? Pero dapat may amount na ano. Sir, mauulit ko po. In terms po sa amount, balik po tayo sa guidelines ng Curia. O dapat mag-issue ng guidelines. Yes, I think Meron po sila. Pinag-uusapan po iyan po. Just sa guidelines po, hintayin lang po natin ang decision of the Curia. Sir, FYI po sir, regarding po sa guidelines and rules and regulations ng Diocese of Sorsogon, hindi po namin siya masasagot kasi we are going to introduce the system lang po. So, kaya lang po nagde-discuss ng Church of Pacamo si Jonah is just because na part po siya ng system. Parang gusto niya lang mabigyan tayo ng konting accounting background para pag ginamit natin yung system, kahit pa paano, we have an idea na po. Pero in terms of guidelines po talaga, diocese and Curia, I think pupunta po sila later. And upon yung meeting namin kahapon with the Moderato Curia, parang lahat daw po ito is lalagyan ng counterpart na rules and guidelines. Kaya don't worry po. Sorry for my question. Ayan, hintayin muna natin mamigay lahat ng food. Oh, ito. Di ba meron tayong pagkain? Doon, should the Curia expense out or yung parokya ang mag-expense nito? Curia, very good. Magulat ngayon ang auditor ng Curia pag in-expense mo lahat itong mga siopaw natin sa kasito. Ayan. Okay, next. Other operating expense. O, syempre, kung wala doon sa mga pinagsasabi ko kanina na nangyayari sa operating expense nyo, ilagay nyo lang sa others. Okay? Okay, next na tayo, Sarah. Sir. So, ito. Depreciation. Dahil wala pa tayong balance sheet, never mind. Okay? But sooner, magkakaroon tayo nito. For the meantime, income statement, hindi ba tayo regular? Wala pa tayong balance sheet? Laktawan natin ito. Okay? We'll wait for the Curia in terms of this. Okay.
Next, kung kanina nagbebenta, eto naman, ikaw ang bumibili. Diba? From the word itself, purchase of religious articles on sale. O, nakalagay na dyan. Pag ikaw naman ang bumili ng kandila, rosaryo, nakagamitin nino? Personal ba o ng parokya? Parish. Very good. Napakahaba. Okay, next. Eto na. Parish Rectory Disbursement. Ito ang mga expense naman ng rectory. Okay. Next po tayo. Tulad nito, pagkain sa rectory, pasok agad sa food ng rectory. Di ba? Food. Okay. Hindi ko na iisa-isa rin, matatakap tayo. But, check nyo to, nagulat ako sa inyo eh. Meron kayong fixed budgeting is not allowed. Fixed budgeting. Some of the parish, ewan ko kung sa inyo dahil hindi ko, may NDA na hindi pwedeng silipin namin din yung sa inyo. Kasi, may parokya for example, ang pagkain namin lagi 500. Pwede ba yun? Hindi. Di ba? Minsan, maniwala pa ako. 509.75. Maniwala pa ako sa ganyan. Pero yung lagi 500, aba, ang perfecto ng binibilan mong pagkain. Fixed budgeting is not allowed. Diba? Expense chargeable to this account should be fully supported by ano ang kailangan yung resibo? Official receipts and invoices. Okay? So, next po tayo. So, ito. Meron pang dagdag ang food and groceries expense during the occasions enumerated below should be personally. Hindi sa amin ito galing ha. Sa guidelines nyo to doon sa Curia. Personally shouldered by the priest. Katulad na birthday, ordinations, anniversaries. Hindi siya pwede kahit anong sabi sa ni Father, ipasok mo yung 75,000 na catering ko dyan sa account ng parokya. No, Father, kasi sabi sa guidelines, food and groceries expense during the occasions enumerated below should be personally shouldered by the priest. Okay po tayo doon. Next. Okay, ito pa yung other rectory disbursement, katulad ng repairs and maintenance transportation expense. This includes actual repairs and maintenance of vehicle being used in the parish for pastoral works. Possible naman pala, pwede dito, pag may pastoral kang gawain. Okay, transportation expense includes actual transportation expense in the rectory. Kanina, pang sa inyo, di ba? Ito, pang rectory. Okay? Di ba? Kanina sabi sa disbursement, tandaan nyo kung sino ang gumagastos. Di ba? Okay, next. Meron pang other rectory operating expense. Kung merong others ang parish, meron din ang rectory. Same goes with the depreciation. Okay, next po tayo. So, disbursement of lay employee related expense. Sino ang lay? Tayo. Diba? Ang hindi pare, lay. Diba? Daling tandaan. Okay, next. So, lay employees related expense such as, syempre, ito naman tayo, dito naman tayo nabubuhay, diba? Salaries, wages, and allowance. So, itong allowances na to, ito ay para sa empleyado na nagre-render ng service. Mapa-curia, mapa-opisina ng parokya, o mapa-rectory. Paano ulit kung security guard ng agency? Kailangan ba i-include dito? No. Natatandaan natin, saan siya dapat i-include? Contractual. Very good po. Next, 13th month pay. Meron? Wow! 13th month pay includes the payment of an extra month for the year
provided by the law. Law na to. Hindi lang Korean to. Law. Labor law na po yan. Okay? Next. Siyempre, kung may salaries, meron ang pambansa. SSS Philippine Pag-ibig. Meron ba lahat? So, discretion kung may wala, may meron. Sorry naman po, nagtanong pa ako kasi may meron or wala. This one, kung expense na dito, kung ito yung sa regular contributions na ine-expense out. Iba ang loans, iba ang mandatory contributions. Ano ang difference? Diba, kung may mandatory contribution sa ayaw mo sa gusto, kakalpasan kita. Diba? Unlike sa loans, hanggang hindi ka namumutang sa akin, kakalpasan ba kita? Hindi. Okay? Next, employee benefits. So, kung ano mang benepisyo nyo na natatanggap nyo, sarili na lang muna natin yun, ha? Huwag mo nang ibulong sa katabi mo, baka magkaingitan pa tayo ng kung anong benepisyo. Okay. Next. Tama ka dyan. Commercial. Masarap ba yung kinakain? Bahala na si Kyria mag-record ko. Okay. Next. Allowances ng mga naka-state. Katilista. Okay. This includes additional amount given to catechists of the parish. Okay? So, given. Kung allowance katilista, bigay. Record. Okay? Pero, syempre, yung guidelines pa rin in terms of allowances, kayo ang makakasagot niyan. Okay po tayo? Next po. Retreat, recollections, seminars. Meron? Imposibleng wala. Diyan, pasok natin dito. Next, eto ha, recollection ng lito ha. Pero kung pilgrimage ni Father, kailangan ba ilagay dyan? Hindi. Seminar ni Father? Hindi din. Pang-lay lang ito. Okay, next. Eto ha, naka-indicate na. Priest. Okay? Pag may lay na naglagay dito, tatanungin ko, pari ka ba? Okay? Father ka pero hindi ka priest. Okay? So this one, apostolate honorarium of priest. Ito yung sinasabi ko, retreat and recollection din ng pare. Okay, next. So transportation allowance niya, ito sa diocese niyo ito. So this includes the gasoline allowance of all diocesan priests assigned to the parish with a maximum amount of 5,000 per month. Okay. Next, stipend. Kasi sa stipend for celebration of marriage. So, eto na nakalagay. Should not be lower than, ha? Iba ang more than sa lower than. Okay? Should not be lower than 500 pesos. Okay. Next, other priest-related expense is, eto na, nakalagay. Home for the clergy, some of this one ay nasa Curia. Diba? Sa inyo yung mga basic lang, yung retreat, transpo, pero the rest, ayaan na natin si Curia sa mga kitang ulo. Okay, lang yun, charot. So, next. So, remittances. Nagre-remit po tayo. Okay. So, ito ang nire-remit ng parokya kanino? Kay Curia. Okay. So, catechesis, expense for the catechetical program in the parish should be charged to this account. Next one, Curia remittances. This includes the contribution to the Curia or Chancery of parishes. So, pag Curia remittances, dito nila lahat ipasok. Okay? Next. Tapos na tayo. Lahat po ba kahit pa paano may natatandaan? Income, debit or credit? Credit. How about disbursement? Debit or credit? Debit. Okay, thank you. Ang code ng income
income ay nag-starts with number 4. How about disbursement? 5. Ayan. Thank you so much po. Okay. Finish na kayo. Maraming salamat po. Sana kayo natutunan. So, okay po tayo, no? Meron na tayo kahit pa paano background for the accounting po. So, right now, we're going to introduce our new system for the